Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hello, good evening po sa inyo lahat at welcome po muli dito sa special edition ng Heartline. At ang Heartline Friday edition ay ngayon nagsa-celebrate din kasama kayo sa New Year. Meron na pong ilang oras na lang, konti na lang na panahon, ilang minuto na lang ay magkakaroon na tayo ng bagong taon, celebration. At hari nawa ay ito ay maging punong-puno ng pag-asa sa inyo. Kaya in behalf of the Heartline FEBC Radio at in behalf of also doon sa crew and staff kasama ni Ate Jo Alabastro, kami po ay bumabati sa inyo ng Happy New Year. And nawa ang pagpapala ng Panginoon ay lalo pa nating madama itong darating na taon. Pero nababatid din po namin na medyo challenging. Talagang maraming mga mabibigat na karanasan itong nakaraan na 2 taon sa atin at maski kamakailan lang nagkaroon pa ng pagsalanta ng bagyo sa gitnang Visayas. At kami ay nakikidalamhati dun sa mga taong nawalan at pagpapala nawa ay makarating sa inyo. Pero andito tayo ngayon sa pagkakataon na siguro tinatanong nyo, ano bang itong darating na bagong taon? Ano bang magiging bago at paano ba natin ito sasagupain? At siguro sa pagkakataong ito ay gusto kong i-share sa inyo ang mga bagay na makakadulot ng kabutihan sa ating lahat sa habang ini-expect natin ang New Year. Kayo ba ay nag-aagam-agam tungkol sa New Year? Kayo po ba ay nag-iisip ng mga bagay na problemang sasagupain o babalikatin natin this coming New Year? At siguro, tampok dito yung mga bagay katulad ng eleksyon, COVID, paano na yung mga bagong tirahan, pamumuno na ating inaasahan, paano na yung tutugunan sa ating ekonomiya, lahat. Marami tayong mga agam-agam. Pero iba tayo mga Pilipino dahil meron tayong kakayahang sumagupa ng mayroong pananampalataya. Kaya sa gabing ito, nais kong palakasin ang pananampalataya po natin maski para sa darating na taon. At sa ating pagkakataon ay meron tayong verse na gustong i-share. Ang talata na galing sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na at narito'y sila'y pawang naging mga bago." Siguro tatanong niyo, paano ba magiging bago pa ang mga bagay na mangyayari sa darating na taon? Mayroon po akong ilang mga bagay na i-share sa inyo at pinamagatan natin ang message na ito na ang mga lumilipas at ang walang hanggan. Sa ating talakayan ngayon, malalaman natin yung mga bagay na lumalampas, talagang nalalaos o lumilipas kagaya ng mga cellphone, kagaya ng mga computer, laptop, mga ganyan. May mga bagay na nalalaos, pero meron din mga bagay na walang hanggan. Ibig sabihin ay patuloy natin gagamitin sa susunod na taon. At dito ay kailangan nating mamili kung alin ang mainam na dalhin sa susunod na taon at kung alin ang mainam na iwan at baguhin. So meron akong ilang mga bagay na i-share sa inyo na kailangan yung pagpilian kung dadalhin nyo sa next year or kung pananatilihin nyo na lang at bibigyan ng pagkakataong na magsilbing katapusan na nun. Sa darating na taon ay mamimili tayo sa dalawa. Kung pipiliin natin ang maging matakot o kung pipiliin natin ang manampalataya.
Sa darating na taon, marami pang mga hamon na darating sa atin, mga pagsubok na sasagupain natin. Pwede kang matakot kung iyon ang paraan mo, parang nagiging dahilan upang tayo ay kumilos dahil sa takot. Pero mainam naman na mayroong pananampalataya na mas healthy sa ating kalusugan, sa ating pananaw, sa kaisipan. Hindi kaila sa atin na marami ang natigilan na kumilos dahil sa takot. Marami tayong mga kababayan na nabalitaan natin ang hindi na makalabas ng bahay dahil sa takot, o kaya naman ay patuloy na kumikilos lamang dahil yun ang sinasabi ng maraming natatakot sa COVID o natatakot sa mga pwedeng mangyari. At siguro ito yung pagkakataon na maraming nawala. Maraming mga tao ang nasalanta ng bagyo o nasalanta ng COVID. Yun na nagiging batayan nila upang umusad sa buhay. Pero ang takot ay hindi mainam na prinsipyo na gamitin sa ating pamumuhay. Sapagkat ang takot ay lumilipas din yan kapag nakita natin yung paglago natin, pagkaroon natin ng kumpiyansa. Kapag nakita natin na ang dami-dami pala ng ating takot ay hindi naman totoo at hindi naman nangyayari talaga. Minsan, yung mabuting magagawa natin ay napipigilan, gaya na magpundar ng negosyo o magpatuloy na umibig o ipagpatuloy ang mga ginagawa dahil sa takot. At ninanais ko sa pagkakataong ito, tukuyin nating maigi. Ang isa ay dapat nating iwan at yung isa ay dapat nating dalhin sa pagsagupa ng bagong taon. Dalawang pagpipilian, ang takot o pananampalataya. Alin ang dadalhin mo? At sana yung pananampalataya ang inyong piliin na magiging batayan ng susunod na taon. Kahit na mayroon pang kamatayan, kahit na mayroon pang pagkasira ng ating mga ari-arian, o pagkasira ng ilang mga bagay na relasyon natin, sana'y magpatuloy ang pananampalataya sa inyo. Nabanggit ko po kanina ay patungkol sa ating mga relasyon. At ang ikalawang bagay na ating pagpipilian ay kung sa darating na panahon o sa darating na taon ay dadalhin natin yung mga sugat o dadalhin natin ang paghilom. Sa ating mga relasyon, may mga bagay na masakit. May mga bagay na maaaring nasira o nagkaroon ng difficulties, nagkaroon ng challenges. Mayroong mga relationships na nagkaroon ng bigat, nagkaroon ng atampuhan at alitan. Pero alin ba ang dadalhin natin sa darating na taon? Yung bang sugat o yung paghilom? Sa darating na taon, binibigyan natin ng pagkakataong mabago ang isang relasyon kapag bitbit natin ang paghilom sa ating pagsalubong sa bagong taon. Ang paghilom ay patunay na kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Patunayan, ang paghilom ay hindi dapat pinipigilan. Ang paghilom ay pinapahintulot upang ito ay maging benepisyo sa ating lahat. And so, healing is not something we can control, but we can allow. It is important that we allow healing in our lives. Kailangan pahintulutan natin ang paghilom sa ating buhay upang nang sa ganun, ang mga sugat sa ating relasyon ay unti-unti nang maglaho, unti-unti nang gumaling. Sa pamagitan ng paghilom, nabibigyan natin ng pagkakataon ng sarili ng bawat isa na makabawi sa mga pagkukulang, makabawi sa mga problema ang ating kinakaharap. At ang paghilom ay sinyalis din na gusto nating maging normal. Normal sa malusog at maayos, walang sugat na pakikipag-ugnayan. Importante po ito. Kaya sa inyong pagpipilian, anong dadalhin po ninyo? Yung bang sugat o kaya ay ang paghilom? Sana po yung paghilom
ang bitbitin ninyo sa darating na taon. Sa maraming pagkakataon po ay tayo ay naging mapagduda sa panahon. Kasi wala naman nakakaalam kung ano maaaring mangyari bukas. Pero pansinin niyo pong mabuti. Kayo ba ay nakatuon or nakafocus doon sa pagiging maalalahanin o pagkabahala? O kayo ba ay naandun sa focus na nagkakaroon ng tiwala? Kaya dito ay kailangan nating mamili sa pagiging aligaga o kaya ay nag-aagang-agang o kaya ay sa pagtitiwala. Alin ang bibitbitin natin sa darating na taon? Ang pagkabahala ay nagbibigay sa atin ng panghihina ng kalooban dahil tayo ay nababahala. Kung ikaw ay nababahala, lalo na sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, ay mayroong pasakit na dala ito. So there's a discomfort that you feel when you are worried, when you are anxious about something. So what we are asking you is to remove anxiety, instead have trust. Magkaroon tayo ng pagtitiwala na dun sa mga lugar na hindi natin hawak ay mayroong mabuting Diyos na kumikilos. Isang patunay dyan, ang lupa ay patuloy na gumagawa na ay nagpapabunga ng mga halaman, ng mga bagay na bibigay sa atin ng ating pagkain. Katunayan, wala tayong kailangang idagdag pang gawin upang manatiling ganon ang pagbibigay ng lupa sa atin. Ibig sabihin, pwede nyo mapagkatiwalaan ang lupa na patuloy na mayabong magbibigay ng ating pangangailangan. Ang ating pagtitiwala sa kinabukasan ay kasama ng pagtitiwala natin sa Diyos. Sapagkat ibig sabihin nito, yung mga hindi natin kinokontrol, yung mga wala sa ating kamay, na ihahabilin natin sa Diyos. Pero kung hindi mo mahahabilin sa Panginoon, mababahala ka talaga. Ibig sabihin, wala kang tiwala na mayroong pagkilos na ginagawa ang Diyos. Pero eto ebidensya. Yung katawan natin, hindi natin kontrol kung paano kumilos yung bawat hibla ng ating laman. Nobody knows what our cells are capable of doing and nobody commands it. Walang nakakapag-utos sa puso mo na tumakbo o tumibok na mas mabilis, tumibok na mas mabagal o huminto man. Wala pang nakakagawa nun. Pero sa pagtitiwala bawat araw, nakakausad tayo sa ating buhay sapagkat alam natin na normal nakikilos ang ating puso bawat araw. Ganon din ang ating paghinga. Patuloy tayo nakakahinga na mayroong pagpapala. Hindi natin kailangan kumilos at gumawa ng paraan para sa paghinga natin kung ito'y magpapatuloy o hindi. Lahat ng yan ay mayroon tayong pagtitiwala na magpapatuloy. Alam niyo po, sa darating na taon, yung mga bagay na hindi natin kontrol ay dalawa lang ang pagpipilian nyo. Una, kayo mababahala. Wala rin naman maidadagdag ang pagiging bahala kung wala rin naman ito sa ating kamay. O kaya tayo ay magtitiwala. Minsan naiisip ko rin ang eleksyon. Marami sa atin ang nababahala sa eleksyon. Pero kung ikaw ay magkakaroon ng pagkontrol dito, ay imposibleng makontrol mo ang magiging resulta ng eleksyon dahil na rin sa maraming mga bagay ang dapat ikonsidera. There are so many factors to consider when you are trying to look who's going to be the leader. Pero kung sino man na manalo, andun yung pagtitiwala mo na ang Diyos ay kumikilos. At nakita natin yan. Itong pandemic na to, na kahit na mayroon tayong mga problema sa pamunuan, nakausad, nakaraos tayo. Tayo ay naririto sa isang punto na may oportunidad tayo uli na mai-correct, maitama ang ating mga pagkakamali. Ganon ang matinding benepisyo ng pagtitiwala sa kinabukasan na nagagawa ng Diyos para sa atin. Kaya ngayong bagong taon, anong pipiliin niyo? Ang pagkabahala o ang pagtitiwala? Sana yung pagtitiwala ang dalhin ninyo sa darating na taon.
Nito pong nakalipas na 2 taon, marami sa atin ang nadulutan ng lungkot. May mga taong nawala sa atin, sa ating buhay. May mga taong tinamaan ng sakit at hindi na nag-survive. May mga tao na hindi natin maabot dahil di tayo makalabas ng bahay. At lalo na yung mga taong nasa ibang bansa, hindi makaabot sa atin dahil ang dami-dami ng naging striktong requirements para lang makabalik sa kanilang tahanan ngayong Pasko at Bagong Taon. At nagkaroon ng hirap, nagkaroon talaga ng kalungkutan. Sa ating pagsagupa at pag-face sa New Year, dalawa ang ating pagpipilian. Yun ay ang kalungkutan ba o yung pag-asa? Ang kalungkutan ay lumilipas dahil ito ay natutugunan kaagad ng mabuting resulta kapag yung kalungkutan ay nawala na at napalitan na ng kabutihan. Halimbawa, kung meron tayong nami-miss na nasa ibang bansa, tapos nakita na natin sila, finally, yung lungkot natin ay nagdudulot ng saya. Ang isang tao na nagkasakit, nag-aagam-agam, nalulungkot tayo sa kanyang kalagayan, pero na makita natin siyang gumaling, finally, tayo ay masaya na rin. Ang kalungkutan ay hindi nagtatagal, lumilipas din yun. Pero yung pag-asa ay walang hanggang naandiyan. Walang hanggang nagpapatuloy ang pag-asa. Kapag tapos ng kalungkutan, pag-asa ang pumapalit. May paraan upang maiba at magbago ang mga kalagayan natin. Kahit sabihin natin hirap na hirap tayo sa ating kalagayan, nagbabago ang panahon. At yon ay nagsasabing may pag-asa. May pag-asa sa susunod na pagbabago. At ang pagbabago ng taon ay maraming pag-asang dala ito. Imbis na mag-agam-agam o malungkot, harapin natin yung taon na nagsasabing mayroong mga bagay na magbabago at may mabuti ring nangyayari. Hindi lang kalungkutan ang magaganap sa next year. Kaya maging bukas tayo sa pag-asa at bigyan natin ng hangganan ng ating kalungkutan. Tinitiyak ko sa inyo na mabuti ang malungkot sa panahon na mayroong nawala. Pero wag po kayo manatili doon. Bigyan natin ng hangganan at bigyan natin ng wakas ang kalungkutan. Simulan natin at patuloy ng walang hanggang pag-asa para sa ating buhay. At sa ganon, tayong lahat ay mas magiging malusog, may abilidad, may oportunidad sa ating buhay, mas makakayanan ang pagsagupa sa ating kinabukasan. Isa sa mga bagay na talagang dapat nating iwan at hindi natin dapat dalhin sa susunod na taon ay yung galit at puot. Sapagkat ang galit at puot ay hindi siya nakalulusog ng damdamin. Hindi rin ito nakatutulong sa ating pakikipag-ugnayan. At sa maraming pagkakataon, ang galit at puot ay nagsilbing paraan na magkamali tayo sa ating mga desisyon. Naalala niyo ba yung mga pagkakataon na ginamit natin yung galit para sa ating mga desisyon? Basta-basta nating nagawa dahil galit tayo. Dahil galit tayo, nawalan tayo ng ugnayan sa ibang tao. Naalala niyo ba na yung galit at puot ay naging masama ang ating paraan, ang pinili nating paraan ng pakikitungo sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, sa mga tao nakapaligid sa atin. Hindi nakakabuti na dalhin ang galit at puot sa darating na taon. Sa darating na taon, maraming oportunidad. Oportunidad na kung saan ikaw ay magkakamit ng magandang benepisyo sa pakipag-ugnay sa iyong mga kasama sa bahay. Sila na kasama mo sa bahay ay mga taong importante, pero maaring nawala yung importansya nila dahil sa galit at puot. Imbis na galit at puot, hinihikayat ko kayong magpatawad. Ang pagpapatawad ay walang hanggan. Walang hanggan ang epekto niyan. Walang hanggan ang magiging
kabutihan nito sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay nagdudulot sa atin na maging malawak din ang ating kaisipan patungkol sa ating kapwa. Mas magiging matatas tayo at mahusay sa pakikipagkapwa sa ating mga kinakasama sa bahay, sa opisina, sa lahat ng lugar. At dahil sa marunong tayong magpatawad, mas lumalaki ang ating kakayahan na sagupain ang iba't ibang hirap ng mundo o hirap ng buhay. Ang pagpapatawad ay isang senyalis ng mas matibay na kumpiyansa sa sarili, mas malakas na pananaw kaysa sa nangyayari sa buong mundo. Ang galit ay puot. Yung galit at puot ay dapat nating iwan. Sa pagsagupa ng bagong taon, alam natin ang makatutulong sa atin ay yung magkaroon muli ng magandang pakitunguhan sa ating mga kasama. Sa bahay, sa school, sa opisina, sa church. Lahat ng yun. Napaka-importante yun. Kaya sana sa darating na taon, dalhin niyo yung pagpapatawad. At alam niyo, ang pagpapatawad ay nagbubukas ng maraming oportunidad. Oportunidad na maging mas matiwasay, maganda, at mayroong kumpiyansa ang ating kinabukasan. Ang huli sa mga bagay na nais kong iparating sa inyo na sana ay pagpilian natin kung ano ang dapat dadalhin sa darating na bagong taon. May bagay na lumilipas at may bagay na walang hanggan ang pagtugon sa atin. At dito ay gusto kong sabihin sa inyo na bawat isa sa atin ay dapat mayroon nito. Dapat maging mahusay at matalino tayo sa pagpili. Pipiliin natin kung tayo ay magiging mapanukat o kung tayo ay magiging mapag-ibig. Sa ating buhay, marami tayo sigurong sinukat. At ang pagiging mapanukat ay nagdulot sa atin ng pagtingin sa ating kapwa sa masamang paraan o kaya ay nasukat natin sila ayon sa kanilang kakulangan, ayon sa kanilang mga pagkakamali. Pero mapapansin ninyo na ang panunukat ay lumilipas din dahil pagka binigyan mo ng pagkakataon ng isang tao na umunlad, makabawi, wala na tayong dapat sukatin. Ang tanging paraan para makitungo sa isang taong binibigyan ng pag-asa ay yung pag-ibig. Sa ating buhay, pag-ibig ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isang tao na gumawa ng tama. Sa pamagitan ng pag-ibig, may chance. There's a chance for everyone to redeem himself. Kayang makabawi ng isang taong mayroong atraso sa iyo kung binibigyan mo siya ng pagkakataong maibig, maging kaibig-ibig. Kung mayroong parte ng isang tao na nagkakaroon ng problema siya sa emosyon, pag-ibig pa rin ang nagpapagaling sa kanya. And it is a true scientific thing. Love helps people recover. Ang pag-ibig ay tumutulong sa ating kapwa na makabawi sa kanilang mga kakulangan, sa kanilang mga problema, dagok sa buhay. Pag-ibig pa rin ang pinakamalakas na bagay na nagdudulot sa atin ng tibay ng loob at damdamin sa darating na panahon. Pag-ibig ang ginamit ng Diyos upang ipakita sa atin na siya ay hindi brutal, siya ay hindi galit ang ginagamit. Sa pamamagitan ng pag-ibig, siya ay gumagamit ng pag-asa at binibigyan niya tayo ng pagkakataong magtiwala. Ang bawat sugat ay napapaghilom dahil sa pag-ibig. At lalong-lalo na napapalakas ng pag-ibig ang pananampalataya. Kaya hiniling ko sa inyo, pipili kayo sa dalawa. Yung isa ay lilipas, yung isa ay hindi. Tayo ba ay magiging mapanukat? O tayo ay matututong umibig? At sana dito sa darating taon, yung pag-ibig ang siyang ating piliin.
na magiging prinsipyo sa ating bagong panimula sa buhay. Ang mga naibahagi po namin sa inyo ay nawa makatulong sa inyo sa pagsagupa ng New Year. Ang mga bagay na pinagpipilian natin lagi ay siyang nagdidikta o siya ding nagiging paraan upang tayo ay makasagupa ng maayos sa ating mga hinaharap. Lalo na to itong New Year. Marami tayong mga challenges, marami tayong mga difficulties. Paano natin sasagupain? At may iba-ibang prinsipyong ginagamit. Pero dito, alam ninyo na sa mga pagpipilian natin, kailangan natin ay yung matatat na prinsipyong pwedeng gamitin. At sabi nga ng salita ng Diyos sa Galatians 5:26-27, sabi, yamang binigyan na tayo ng espiritu ng bagong buhay, lumakad tayo ayon sa kanyang patnubay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na rin tayong mag-inggitan. Ito po ay isang mga kataga sa atin na nagsasabing at nagpapangako, mapapagkatiwalaan na mayroon pang pwedeng mabago sa susunod na taon. Marami pang mga bagay ang pwedeng mangyari at kung ang ninanais natin ay yung kabutihan ang maganap, yung kabutihang iyon ay naririto na. Pipiliin na lang natin kung alin. Muli, papakita ko sa inyo yung mga bagay na ating mga dapat pagpilian at nawa ay piliin natin yung walang hanggan, yung mga bagay na hindi kumukupas. At sa ganung paraan, malalaman natin na tayo rin ay mabibenepisyuhan ng kanyang pagpapala. Sabi nga ng ating verse, ang ating talata ngayon ay, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Sa pagharap natin sa bagong taon, hinihikayat po namin kayo na piliin ang mabuting bagay. Sa buhay at sa mundo, yung mga pinagpipilian natin ay mahirap. Pero alalahanin natin, ang mga pinagpipilian natin ay hindi lang patungkol dun sa nangyayari sa buong mundo, kung ano na ididikta ng mga pananaw ng buong mundo o ng ating kinakalipunan. Ang mga bagay na lumilipas at ang mga bagay na walang hanggan ay dinidesisyonan ng ating puso. Kaya kung anuman ang magiging bagay na lilipas sa iyong buhay at anuman yung mananatili, nasa puso mo yun. Hinihikayat ko po kayo na sana ang inyong pipiliin ay huwag takot, hindi pananampalataya. Huwag sugat, kundi paghilom. Huwag yung pagkabahala, kundi yung pagtitiwala. Huwag yung kalungkutan na lang ang magiging permanenteng lugar, kundi ang pagkakaroon ng pag-asa ang mas permanente sa atin. Huwag niyong dalhin ang galit at puot, bigyan niyo ng katapusan ang galit at puot. Instead, gawin yung mas mayabong at walang hanggan ang pagpapatawad. Huwag natin gamitin at tapusin na natin ang panunukat ng ating kapwa. Nagbabago naman talaga ang ating kapwa. At ang piliin natin ay ang pag-ibig. Kami po dito sa FEBC, Far East Podcasting Company, at ang programang Heartline, Friday night ay bumabati din sa inyo ng napakagandang maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa inyo. Nawa ay ito'y maging makahulugan din sa lahat at hinihiling namin sa inyo na maging biyaya ang darating na taon dahil mas handa na tayo sa kung ano yung tamang bagay na bibitbitin natin sa pagpasok ng bagong taon. Maligayang Pasko po at mas makahulugang bagong taon sa inyo. Ito po si Kuya Pilo Laharca sa ngalan po ng mga staff at personnel ng FEBC Heartline. Thank you very much. Happy New Year!